Mga mahal na kapatid, ang paksa po ng leksyong pag-aaralan natin ngayon, yung nakasulat sa Roma 8:28, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa mga tinawag ayon sa kanyang nasa o layunin. Karaniwan na pong ginagamit ng mga naniniwala sa Biblia at sa Diyos ang talatang ito. Lalo pa at dumaraan sa mga suliranin, ito ang nagbibigay sa marami ng pag-asa. Subalit, ang talatang ito, meron lang pinag-uukulan o pinaglalaanan ang Panginoon Diyos. Hindi po lahat ng gumagamit ng talatang ito. At napakahalaga na matupad sa atin ang sinasabi sa talatang ito, lalo na ngayon na ang buhay ng tao ay punong-puno ng mga suliranin na may mga pagkakataong sunod-sunod na dumarating at malulubha pa. Nagdudulot yun ng panghihina ng loob sa iba. Humahantong pa nga sa kawalang pag-asa, gumagawa ng mga desperadong desisyon at aksyon. Nakalulungkot sapagkat nangyayari ang ganito maging sa maraming mga lingkod ng Diyos ngayon. Lalo pa nga at ang iglesia ay dumadaan sa malaking pagsubok na sa palagay ng iba ay hindi na matatapos. Ang ganitong uri ng damdamin ay pinalalala pa ng pandaigdigang krisis tulad ng iba't ibang sakit o problemang pangkalusugan, kaguluhan sa politika, mga digmaan sa pagitan ng mga bansa na sumisira sa ekonomiya ng mundo, na nagdudulot ng matinding inflation, pagtaas ng bilihin, ng mga bayarin, na nagpapahirap sa buhay ng marami. Hindi po kalalabisang sabihin na ang mga negatibong epekto ng mga problema at iba't ibang pagsubok sa buhay ay nagdudulot ng pinsala sa pananampalataya at pag-asa ng maraming mga lingkod ng Diyos ngayon. Hindi po natin ito dapat payagang mangyari sa atin. Bakit po? Ano po ba ang pagpapakilala ng Biblia sa mga taong nawawalan ng pag-asa? Magsimula tayong bumasa sa Efeso 2, talatang 12. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Batay po sa ating binasa, ang mga taong walang pag-asa ay ang mga taong hiwalay kay Kristo at walang Diyos sa sanlibutan. Sa punto pong ito ng ating ginagawang pag-aaral, itanong natin sa ating sarili, humahantong ba tayo sa kawalang pag-asa? Dahil sa mga suliranin at mga pagsubok na nararanasan natin ngayon, lalo pa nga at ang iglesia ay nililigali ng matinding pagsubok. Tandaan po natin ang pahayag na ito ng Biblia, ang mga walang pag-asa ay yaong mga hiwalay sa Panginoong Kristo at walang Diyos. Bakit hindi tayo dapat maging katulad ng mga nawawala ng pag-asa? Dahil nga wala silang Diyos, hiwalay sila sa Panginoong Kristo. Pakinggan ninyo ang isang hula na tumutukoy sa sugo ng Diyos at sa gawain ng Diyos sa mga huling araw na ito. Sa Isaias 41:9 hanggang 10. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod
aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ay iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Pamilyar po tayo sa hulang ito na ating binasa. Tumutukoy ito sa sugo at sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Anong pangako ng Diyos sa sugo? Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay, katumbas ng huwag kang manghihina o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako ay iyong Diyos. Ano pa ang pangako ng Diyos sa kanyang sugo? Sa mga huling araw at sa gawain na kanyang pinangunahan, ang sabi ng Diyos, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tinupad po ba ng Diyos ang pangako niyang ito sa kanyang sugo at sa Iglesia ni Cristo sa ating panahon? Opo, saksi po ang marami sa atin, lalo na ang ating mga magulang na nasaksihan ang gawaing sinimulan ng kapatid na Felix Manalo na itinaguyod ng kapatid na Eranio Manalo. Kaya nakatitiyak tayo bilang bayan ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos sa mga huling araw na ito, may Diyos tayo. At nasa panig natin ang Diyos. Kaya ano ang dapat nating maging reaksyon kapag humaharap tayo sa mga suliranin at mga pagsubok sa buhay? Basahin natin ang sagot dito po sa Ikalawang Korinto sa 4:16 hanggang 17, ganito ang sinasabi. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Ano po ang dapat nating maging reaksyon? Pagka humaharap tayo sa mga suliranin at mga pagsubok, tularan natin si Apostol Pablo. Ano sabi niya? Hindi ako pinanghihinaan ng loob. Katumbas ng hindi ako nawawala ng pag-asa. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ito kasing katawan natin ay tumatanda, nagkakasakit, at pagka nga dinarat na ng mga suliranin, iniinda ng ating buong pagkatao ang mga kapighatian na nararanasan natin. Pero kung sumasampalataya tayo na may Diyos nakahandang tumulong sa atin, katulad ni Apostol Pablo, oo't dumarating ang mabibigat na suliranin, humihina ang katawang lupa, subalit patuloy namang lumalakas ang kanyang espiritu o yung kanyang pananampalataya. Bakit hindi nasisiraan ng loob ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa kabila ng maraming mga pagsubok? Anong turing o pananaw nila sa mga kapighatiang bunga ng mga pagsubok na kanilang nararanasan? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang bahagya at panandali ang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Darating po yun. May takdang panahon ang ating Panginoon Diyos na lulunasan niya, papawiin niya ang lahat ng mga kapighatian na naranasan natin sa buhay na ito. Papalitan niya yon ng kaligayang walang hanggan at walang katulad. Kung ganito rin po ang pananaw natin, hindi tayo kailanman mawawala ng pag-asa. Pero sino ang mga lingkod ng Diyos ang makagagawa nito na hindi mawawala ng pag-asa kahit na nasa gitna ng maraming mga kapighatian at mga pagsubok? Sahin natin ang pahayag
ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 4:10. Sapagkat dahil dito'y nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Sino pong mga lingkod ng Diyos ang hindi mawawala ng pag-asa? Kahit nasa gitna ng mga kapighatian at mga pagsubok, ang mga lingkod ng Diyos na inilagay ang kanilang pag-asa sa buhay na Diyos. Gayon pala, bakit may mga lingkod ang Diyos ngayon na nawawala ng pag-asa? Sapagkat hindi naman sa buhay na Diyos inilagak ang kanilang pag-asa. Kanino? Sa kapwa, sa mga tao. Yung iba nga nanghahawak sa sariling kakayahan at magagawa. Bakit po sa buhay na Diyos dapat nating ilagak ng ating pag-asa? Ayon sa talata, siya ang tagapagligtas sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya ang mga naglalagak ng kanilang pag-asa sa Diyos na buhay, hindi kailanman mawawala ng pag-asa. Kahit gaano pa kabibigat, gaano pa karami ang mga suliranin at mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Bakit? Ano po ba ang tinitiyak ng Diyos? Sa mga anak niya na tunay na naglalagak ng kanilang pag-asa sa Kanya. Basahin po natin yan. Roma 8:28. Yan po yung pinakapaksa ng leksyong pinag-aaralan natin. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ano po ang tinitiyak ng Diyos? Sa mga anak niyang tunay na naglalagak ng kanilang pag-asa sa Kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatwid bagay niya ong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa o layunin. Kung napansin ninyo yung ginamit na salita, lahat ng mga bagay. Hindi ilan lang, hindi marami lang, kundi lahat ng mga bagay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Mahalaga yung katangiang yon para matupad sa atin ang pangakong ito, dapat umiibig tayo sa Diyos. Pero sapat ba na umiibig lang ang tao sa Diyos? Dapat ay kabilang siya sa mga tinawag ng Diyos, alinsunod sa kanyang nasa o kanyang layunin. Gaya nga ng nabanggit na namin sa inyo ngayon, marami pong gumagamit ng talatang ito upang paalala sa isa't isa kapag may problema sa kanilang buhay at kapag malapit na silang mawala ng pag-asa. Ngunit sa tanggapin man ng tao o hindi, ang garantyang ito ng Diyos ay hindi para sa lahat ng tao, kundi para lamang sa mga umiibig sa Diyos at sa mga tinawag niya. Kaya kung kabilang tayo doon sa mga tinawag, tunay tayong umiibig sa Panginoon Diyos, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. At lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin sa buhay na ito para sa ikabubuti natin yun. Paano kung ang maging kalagayan natin ay napakabigat o napakalubhana? Sa turing ng marami ay hopeless case na, demoralizing na. Dapat na ba nating isuko ang ating pag-asa sa Panginoon Diyos? Pakinggan po ninyo ang babasahin namin, nakasulat sa Jeremias
33 sa Complete Jewish Bible, sa pagkakaliwat na po sa Tagalog. Ganito sinasabi. Sapagkat ang araw ay darating, sabi ng Panginoon, na aking babaligtarin ang nangyaring pagkabihag ng aking bayang Israel at Huda. Sabi ng Panginoon, aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Ang binasa po natin ay ang pangako ng Diyos sa kanyang unang bayan, ang Israel, noong sila ay labis na nagdurusa sa pagkatapon o pagiging bihag sa Babylonia, na noon ay isang dakila at makapangyarihang imperyo na pinamumunuan ni Haring Nabucodonosor. Gayunpaman, ano ang ipinangako ng Diyos sa kanyang bayang Israel? Ang sabi niya, ang araw ay darating na aking babaligtarin. Katumbas ng pipihitin ang nangyaring pagkabihag ng aking bayang Israel at Huda. Ano pangako ng Diyos? Aking pababalikin sila sa lupain na aking ibinigay sa kanilang mga magulang at kanilang aariin. Tinupad po ba ng Diyos ang kanyang pangakong ito sa Israel? Opo. Paano at kailan? Nang salakayin at malupig ng Persya. Ang Babylonia, kinilos ng Diyos ang puso ni Haring Ciro na bigyan ang mga tao ng Israel ng karapatan na bumalik sa Huda at muling itayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. Hindi lang yun. Iniutos din niya na ibalik ang lahat ng mga gamit o kasangkapan na kinuha ni Nabucodonosor mula sa templo. Kaya mapapansin ninyo sa pangyayaring ito, madaling baligtarin o ipihit ng Diyos ang anumang kahabag-habag o malubhang kalagayan ng kanyang mga lingkod sa isang maganda o mabuting kalagayan. Bakit po dapat tayong lubos na manalig na kayang baligtarin ng Diyos ang anumang masamang sitwasyon sa buhay ng kanyang mga lingkod? Basahin natin ang nakasulat sa Lucas sa 1, talatang 37. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Pagka binasa natin yan sa ang salita ng Diyos, sapagkat walang imposible sa Diyos. Madali pong gawin ng Diyos na positibo ang isang bagay na sa tingin ng tao ay negatibo. Ang miserableng sitwasyon sa isang kalagayang puno ng kagalakan. Dahil sa ang Diyos ay Diyos na buhay, walang imposible sa Kanya, walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Pero kanino gagawin ng Diyos ang ganito? Gaya ng nabasa natin, una, sa Kanya natin ilagak ang ating pag-asa at pagtitiwala. Ikalawa, dapat umiibig tayo sa Diyos. Ikatlo, dapat kabilang tayo sa mga tinawag ng Diyos. Unahin natin yan tungkol sa mga tinawag ng Diyos. Sino ba ang mga taong tinawag ng Diyos sa panahong Kristiyano? Noon sa panahon ng unang bayan ng Diyos, nandun sa Israel ang tinawag ng Diyos. Pero sa panahong Kristiyano, nang ang Israel ay tumalikod sa Panginoon Diyos, saan dinadala ng Diyos yung mga tinatawag niya? Pagka binasa natin yung Colosas 3:15, yung mga tinawag nasa loob ng isang katawan. Alin yung tinutukoy na katawan? Yun ang iglesia. Nakasulat yan sa Colosas 3:15, Colosas 1:18. Aling iglesia ang tinutukoy na katawan ng Panginoong Kristo? Ang iglesia ni Kristo. Sa ating panahon, noong tumalikod ang unang iglesia,
Natalikod dahil sa paglitaw ng mga bulaang propeta, tumawag ang Diyos sa mga huling araw na ito. Sa pagkasangkapan niya kay kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw, nailapit tayo sa katwiran. Nailapit tayo sa salita ng Diyos. Napaloob tayo sa katawan ng Panginoong Kristo, naging kaanib tayo sa Iglesia ni Kristo. Bagamat marami sa ating nagkakatipon ngayon, ay itinakwil ng kasalukuyang mga tagapanguna sa Iglesia, nananatili tayong kabilang sa mga tinawag ng Diyos sapagkat nakabahagi tayo sa pagdurusa ng Panginoong Hesukristo. Nakasulat yan sa unang Pedro 2:21, sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya o sa kanyang layunin. Hindi ba ito ang ating ginawa? Ang sinusunod natin sa buhay natin, lalo na sa paglilingkod, ay kung ano yung natutunan natin sa Panginoong Kristo na itinuro ng sugo at ng naunang namahala. Pero sapat bang kaanib lang tayo sa iglesia? Nakatala lang ang pangalan natin sa talaan ng iglesia? Hindi. Kailangan ay yung isang mahalagang sangkap, yung pag-ibig sa Diyos. Marami kasi ngayon nabukang bibig ang pag-ibig sa Diyos. Ipinangangalandakan ang pag-ibig sa Diyos. Hindi lang mga tao ng sanlibutan na nagpapakilalang sila'y Kristiyano ang nagpapahayag ng pag-ibig nila sa Diyos. Lalo pa nga yung mga napaloob sa Iglesia ni Kristo. Pero hindi lahat ng napaloob sa Iglesia ni Kristo ay tunay na umiibig sa Diyos. Lalo na nga sa kasalukuyang kalagayan ng Iglesia. Kaya ang ating itanong, sino ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang tunay na umiibig sa Diyos? Dinggin ninyo, nakasulat dito sa unang Juan 5, talatang 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ang tunay na umiibig sa Diyos, ayon sa Biblia, ay ang tumutupad o sumusunod sa kanyang mga utos o mga turo. Tinanggap ba natin ang mga utos o ang mga aral, mga turo ng Diyos? Opo. Sapagkat tunay na sugo ng Diyos ang nangaral sa atin ng mga salita ng Diyos. Pero ang nakalulungkot, may mga naging kaanib sa Iglesia ni Kristo na nagtataguyod na ng mga bago at ibang mga aral na hindi naman tinanggap sa sugo. Sila ba? O ang kanila bang ginagawang pagkilala sa Diyos at paglilingkod ay nagpapakilala ng pag-ibig sa Diyos? Kung ano yung iniutos, kung ano yung tinanggap natin mula sa sugo, yun ang dapat na tinutuntun. Yun ang dapat na sinusunod. Hindi dapat maiba ang aral na sinusunod. Maaaring sabihin ng iba, nananatili silang tapat sa mga tunay na aral o sa mga tunay na doktrina. Hindi sila sumusunod sa anumang bago at maling turo. Ngunit bakit ang pangako ng Diyos na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa para sa ikabubuti ay hindi natutupad sa kanilang buhay? Ano pa ang ikakikilala sa mga tunay na umiibig sa Diyos? Pakinggan nyo ang nakasulat dito po sa awit sa 97, talatang 10. Ganito po ang ating mababasa.
O kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Kanyang iniingatan ang mga kaluluwa ng kanyang mga banal. Kanyang iniligtas sila sa kamay ng masama. Ano pa ikakikilala sa mga tunay na umiibig sa Diyos? Ang sabi, o kayong nagsisiibig sa Panginoon, ipagtanim ninyo ang kasamaan. Anong katumbas tong binabanggit ng Bibliang ipagtanim ninyo ang kasamaan? Pagka binasa natin yan sa ang salita ng Diyos, ang sabi doon, kayong mga umiibig sa Panginoon ay dapat mamuhi sa kasamaan. Ano ang ibang salitang katumbas ng mamuhi? Mapuot. Layuan ang kasamaan. Kaya, hindi sapat na sinasabi natin iniibig natin ang Diyos. Na sinusunod natin ang kanyang mga utos. Dapat makita sa atin, kinabubuhian natin, o kinapopuotan natin ang kasamaan. Sa kasawiang palad, may mga tao ngayon sa iglesia na bukang bibig ang pag-ibig sa Diyos, maging sa kanilang kapwa. Ngunit, patuloy namang inuusig ang mga itiniwalag nila at itinuturing na mga kaaway. Ang lalong malungkot, kabilang yung kanilang mga mahal sa buhay, mga miyembro ng sarili nilang pamilya. Alam ninyo kung sino ang pangunay o promotor sa iglesia na gumagawa nito ngayon. Samantalang ipinangangalandakan, umiibig sila sa Diyos, umiibig sila sa kapwa, kaya pagka merong mga kalamidad, may mga bagyo, lindol at iba't iba pa, nandun sila agad. Tumutulong. Walang masama doon. Na tumulong sa nangangailangan, lalo na sa biktima ng mga kalamidad. Pero sa kabilang dako, iniibig ba natin ang ating kakapatid sa iglesia? O pagka itinuring na nating kaaway ay kinasusuklaman na, ginikipit na, inuusig na. Noong panahon ng sugo at ng kapatid na Iranya Manalo, tupad na tupad. Yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at yun mismong tagapanguna ang umiibig sa Diyos, umiibig sa iglesia, umiibig sa kapwa, umiibig sa mga kapatid, hindi gumagawa ng masama kanino man. Hindi na natin palalawakin ang usapan tungkol sa bagay na ito. Pero ang sinasabi po ng leksyong ito sa atin, para ang lahat ng mga bagay ay magkalakip na gumagawa sa ikabubuti natin, umibig tayo sa Diyos. Hindi lang tinawag tayo. Hindi lang sinasalita natin ang pag-ibig sa Diyos, namumuhi tayo sa kasamaan. Pero mga halimbawa sa Biblia na pinatunayan ang pag-ibig niya sa Diyos sa pamamagitan ng paglayo o pagkapuot sa kasamaan. Pakinggan niyo nakasulat dito sa Genesis sa 39, sa 1-9, ganito ang ating mababasa. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Datapot siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay ipinamahala sa aking kamay. Walang sino mang dakila kaysa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang binasa natin ay tungkol kay Jose, na isa sa 12 anak na lalaki ni Jacob. Siya ay isang matuwid na tao. Kaya mapagmahal at tapat sa kanyang ama. Ngunit sa kabila ng kanyang mga katangian, dahil sa pagkainggit sa kanya, pinagtangkaan siyang patayin
ng kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay ipinagbilis siya upang maging alipin. Siya naman ay binili ni Potifar, ang kapitan ng bantay ng paraon o ng hari ng Ehipto. Dahil siya ay may magandang pagmumuka at kahali-halina, sinubukan siyang akitin ng asawa ni Potifar. Ngunit hindi siya napatangay sa tukso dahil may takot siya sa Diyos at napopoot siya sa kasamaan. Kaya naman, binaliktad siya ng asawa ni Potifar. Inakusahan siya ng pangmomolestya sa kanya na siyang dahilan ng pagkabilanggo ni Jose sa loob ng 2 taon. Sa panahong iyon, ng pagdurusa ni Jose sa bilangguan, sinimulan ng Diyos. Nabaligtarin ang masamang kalagayan ng kanyang buhay. Pinagkalooban siya ng Diyos ng karunungan, kaya nagawa niyang ipaliwanag ang mga panaginip ng hari o ni Parao. At dahil doon, nakuha niya ang kanyang lubos na pagtitiwala, ginawa siyang tagapamahala sa mga pangangailangan ng Ehipto at ng buong lupain. Ano nangyari? Nang baligtarin o ipihit ng Diyos ang maaaring ituring na masamang kalagayan ng buhay ni Jose sa Ehipto. Pakinggan nyo, nakasulat dito rin sa Genesis sa 45, mga talatang 7 hanggang 8. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At kanya akong ginawang ama kay Faraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Ano nangyari? Nang baliktarin o ipihit ng Diyos ang maaring ituring na masamang kalagayan ng buhay ni Jose sa Ehipto, napansin ninyo nung ipinatawag na ni Jose ang kanyang mga kapatid at nagpakilala na siya sa kanila. Anong sabi ni Jose sa mga kapatid niya? Sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa at upang iligtas kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagkaligtas. Nagkaroon po kasi ng matinding kagutom sa buong lupain. Subalit, palibhasa ay pinasumpong ng Diyos kay Jose ang katalinuhan, nag-imbak siya ng maraming pagkain sa Ehipto sapagkat ipinaunawa nga sa kanya ng Diyos yung panaginip ng hari na magkakagutom sa loob ng 7 taon. Kaya sa Israel may pagkain. Nandun na si Jose at nagtaglay siya ng kapangyarihan sapagkat ginawa siya ni Faraon na Panginoon sa buong bahay niya at tagapamahala sa buong lupain. Kaya yung pagbili kay Jose kay Potifar, kaya nakarating siya sa Ehipto, yung pagkakabilanggo sa kanya ng 2 taon, ipinihit ng Diyos yun. Dumating ang panahon na nagkaroon ng kapangyarihan si Jose para papanatilihin yung pinakalahi ng Israel sa lupa upang iligtas ang buhay nila sa pamamagitan ng dakilang pagkaligtas. Si Jose lang ba ang kinatuparan nung pagpihit ng Diyos mula sa masamang kalagayan, naging mabuting kalagayan? Sino pang lingkod ng Diyos nung una? Na nakaranas din ng labis na paghihirap, ngunit sa huli, ang mga paghihirap niyang yon ay ipinihit ng Diyos sa mas dakilang biyayang mula sa Diyos. Pakinggan niyo, nakasulat dito sa Job, sa 42:12 hanggang 13, 16 hanggang 17.
Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. At siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya naman nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. At pagkatapos nito'y nabuhay si Job na 140 taon. At nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga anak ng kanyang mga anak hanggang sa 4 na saling lahi. Gayon namatay si Job na matanda at puspos ng mga kaarawan. Alam na alam po natin ang sunod-sunod at matitinding pagsubok na ipinahintulot ng Diyos na pagdaanan ng lingkod niyang si Job. Nawala ang lahat niyang tinatangkilik. At lahat ng kanyang mga anak sabay-sabay na namatay. At ang kanyang asawa na nalabi sa kanya tinangkapang sirain ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ngunit ang mga kasawian ni Job ay naging mas malaking pagpapala mula sa Diyos. Gaya ng ating nabasa, pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job nang higit pa sa kanyang pasimula. Nabuhay si Job ng 140 taon at nakita niya ang kanyang mga anak at ang mga apo sa loob ng 4 na henerasyon. Kaya namatay si Job, matanda at puspos ng mga araw. Bakit po nabaliktad? O naging malaking biyaya mula sa Diyos ang maituturing na masamang naging kalagayan ni Job? Ano ba ang katangian ni Job sa harapan ng Panginoong Diyos? Pakinggan niyo nakasulat sa Job 1:1. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasama. Bakit po ipinihit ng Diyos ang maituturing na masamang naging kalagayan ni Job sa lalo at malaking biyaya at pagpapala kung ihahambing sa una niyang naging kalagayan? Sapagkat ayon sa Biblia, si Job ay sakdal, matuwid, natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasama. Magsuri tayo, mga kapatid. Ganito ba kalagayan natin? Sa harap ng Diyos, nagpapakatuwid. Sino ba yung matuwid? Yung sumusunod sa katwiran ng Diyos. Alin yung katwiran ng Diyos? Yun yung kanyang mga salita. Yun ba ibinubuhay natin? O pakitang tao lang ang pagiging matuwid natin? Binoboka lang natin yung pagsunod natin. Ang lalong masama, mangangaral, nangunguna, sinasabihan yung mga kapatid, sumunod. Laging sumunod sa mga utos ng Diyos. Wala nang masama dun eh. At dapat lang gawin yun ng tagapanguna sa iglesia, ng mga ministro, ng mga manggagawa, ng mga may tungkulin. Pero sa pagsasabi natin nun, dapat tayo ang unang sumusunod. Tayong unang nagpapakatuwid. Susundan lang tayo ng mga kapatid natin. Kung magulang tayo, susundan tayo ng ating mga anak. Pero kung ang nakita sa atin ng mga anak natin, gumagawa tayo ng masama, ay yun din ang gagawin ng mga anak. Pero yung matuwid, yung sakdal, natatakot sa Diyos, humihiwala yun sa kasamaan. Ganyan si Job. Bakit? Ipinahintulot ng Diyos na mangyari kay Job, na dumanas siya ng matinding mga pagsubok, na ito rin ang ipinahihintulot ng Diyos na mangyari sa mga lingkod niya sa panahong ito, lalo na ngayong ipinahintulot ng Diyos na dumaan sa pagsubok ang iglesia.
Pakinggan niyo. Ang nakasulat dito sa Job sa 23, 10 hanggang 12. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang, ang kanyang daan ay aking iningatan, at hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Bakit po ipinahihintulot ng Diyos ang mga lingkod niya na katulad ni Job na dumanas ng matinding mga pagsubok? At anong aral ang dapat nating matutunan dito? Mga kapatid, narinig ninyo ang pahayag ni Job? Nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Sumasampalataya siya, nakita ng Diyos, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay niya. Ano nga ang pagtuturing niya dun sa lahat ng nangyayari sa buhay niya? Ang sabi, pagka kanyang nasubok ako, lalabas akong parang ginto. Alam niyang sinusubok siya ng Diyos eh. Gaano kahalaga yung pagdaan sa pagsubok na napagtagumpayan ng pagsubok? Lalabas na parang ginto. Dalisay, sakdal, lantay. Ang pananampalataya natin higit kaysa ginto, kaya dapat padaanin sa mga pagsubok. May pagsubok ba na nararanasan natin sa ating panahon? Meron, marami, mabibigat. Lalo na ang nangyayari sa iglesia. Pero pagdalisay ng Diyos yun. Hindi kaya tayo sinusubok ay para masira ang pananampalataya natin. Hindi. Yung kabaligtaran para maging sakdal ang ating pananampalataya. Paano nga pinatunayan? Ni Job na subok siya kahit sa panahon ng pagsubok. Ang sabi niya, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang, ang kanyang daan ay aking iningatan, hindi ako lumiko. Ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig nang higit kaysa aking kailangang pagkain. Ano katumbas noon? Sa ibabaw ng mga material na bagay, ng mga pangangailangan sa buhay na ito, ng mga intindihin sa buhay na ito, ang mas ipinagpao na ni Job ay ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ano ang dapat ituro sa atin ng mga karanasan ng mga unang lingkod ng Diyos? Bukod sa katotohanang nangako ang Diyos na ang lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga tinawag niya at umiibig sa Kanya. Pakinggan niyo nakasulat sa unang Pedro sa 5, talatang 10, ganito ang sinasabi. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Kailangan po nating tandaan na ang pagbabata o pagtitiis natin sa buhay na ito ay hindi para masira ang karapatan natin sa paglilingkod at sa kaligtasan sa araw ng paghukom. Sa halip, ayon sa Biblia, pagkatapos na kayo ay magagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, magpapalakas sa inyo. Pansinin niyo yung ginamit na salita. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon. Sandali ba yung halos kinatandaan ko na? Yung mga suliranin, yung mga bagabag, yung
dumating na problema sa iglesia mula sa pagkamatay ng kapatid na Eranio Manalo. Mahigit 15 taon na. Andun pa rin ang mabibigat na suliranin. Nandun pa rin ang mga bagabag na dinarat na ng iglesia. Mga kapatid, pagka inihambing natin yun sa kaluwalhatiang walang hanggan, sa walang katulad na kaligayahan, pagdating ng araw ng kaligtasan, sandali lang yun. Bahagya lang yun. Kaya, sa puntong ito ng ating ginagawang pag-aaral, ano ang dapat nating maging inspirasyon? Para maitaguyod pa natin, maiagdong pa natin yung pagtupad ng tungkulin natin sa Diyos bilang mga iglesia ni Kristo sa gitna ng malalaking pagsubok na ipinahihintulot niya na maranasan natin. Pakinggan niyo itong mga huling talatang babasahin ko, nakasulat sa Jeremias 29:11 hanggang 13. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Salita ito ng Diyos na dapat magbigay sa atin ng inspirasyon para makayanan nating harapin ang mga pagsubok ng buhay, lalo na ang pagsubok sa iglesia. Sabi ng Diyos, ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo. Ang Diyos ang nagpapanukala para sa ikabubuti natin, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Hindi para mawalan tayo ng pag-asa, kundi dulutan tayo ng pag-asa. Pero paano ito mangyayari sa buhay natin? Paano matutupad na kahit yung mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin ay pihitin ng Diyos para sa ating ikabubuti? Ang sabi ng Diyos, kayo tatawag, lalapit, dadalangin sa akin, diringgin ko naman kayo. Ako'y hahanapin ninyo at masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Itong kailangan natin ngayon, mga kapatid, sa kasalukuyang kalagayan ng buhay natin sa mundo, lalo na sa kasalukuyang kalagayan ng iglesia, yung tulong, yung saklolo, yung patnubay, yung pakikisama ng Panginoon Diyos ang kailangan natin. Kaya tama yung ginagawa ninyo mga kapatid. Hindi kayo bumibitiw sa pananalangin. Mula nang naunawaan ninyo ang aral ng iglesia, nakilala nyo ang Diyos, naglaga kayo ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos, tuloy-tuloy. At yun ang ipinamulat ninyo sa inyong mga anak. Kaya mahalaga yung panalangin, yung pagpapanata. Gawin natin yun. Kaya ngayon sa ating pagtitipon, dito sama-sama tayong nananalangin. Pag makaawa natin sa Panginoon Diyos, ipihit niya yung mga masasamang nangyayari sa buhay natin para sa ating ikabubuti ng ating sambahayan, ikabubuti hindi lang ng kalagayan natin sa buhay na ito, kundi lalo na ng ating pagka-iglesia ni Kristo. Kung nagpapakasama man ng iba, kung ang iba man ay nagpalit na ng pananampalataya, tinalikuran na ang mga aral ng Panginoon Diyos na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala, tayo hindi bibitiw sa paninindigan, sa pagsunod sa panig ng Diyos at sa panig ng Kanyang katwiran. Kaya bago tayo manalangin sama-sama, binibigyan po namin kayo ng
pagkakataon sapagkat kayo nakakaalam ng kasalukuyan ninyong kalagayan. Kayo nakakaalam ng mga suliranin, ng kapighatian na binabata ninyo. Sabihin ninyo sa Diyos, nakikinig siya, nakatunghay ang kanyang pakinig. Ang kanyang mapagpalang paningin sa ating nagkakatipon ngayon, saan man tayo naroroon. Andyan lagi ang alalay, ang tulong, ang pagpapalakas. Pangako ng Diyos yun sa sugo at sa gawaing ito sa mga huling araw. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo, tayo'y mananalang. Aming Diyos, napakabuti mo sa amin. Dahil naaawa ka sa mga nagkakatipon ngayon, hinahaddan mo kami ng iyong mga salita, ng mahalagang payo at saway, upang kung aming susundin, mapapanuto kami, mapapanatag kami sa ginagawa naming pamumuhay at paglilingkod. Salamat, Ama, hindi ka nagkakait ng mabubuting bagay, lalo na ng mga biyayang espiritual, pagka nararamdaman ka namin sa buhay namin, kapag pinatutunayan mong ikaw ang nangunguna sa lahat ng aming ginagawa, napapanatag ang loob namin, napupuno ang puso namin ng pag-asa na darating ang panahon, iaayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Ibabalik mo sa dating kabanalan at kaayusan para ganap na mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Higit sa lahat na hinihintay namin at lubos na inaasahan, pagdating ng iyong bugtong na anak, tatapusin mo ang lahat ng aming mga kapighatian at mga tiisin sa buhay. Ipagsasama niya kami sa piling mo dyan sa langit, magtatamo kami ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaligayahan. Habang naghihintay kami, Panginoon, ibiyaya mo pa sa amin ang lakas, ang tibay ng pananampalataya. Kaya bago namin tapusin ang panalangin ito, maari ba lapitan mong isa-isa ang mga dumadalo sa pagkakataong ito. Haplusin mo ang kanilang puso, pagaanin mo ang pasan ng bawat isa sa amin. Ano man ang mga bagabag at suliranin na nagpapahirap ng aming kalooban, pagaanin mo, Ama, haplusin mo, walang mabigat sa iyo. Lahat may pangyayari, makapangyarihan ka sa lahat, makapagpapagaling ka rin sa mga may karamdaman upang makapagtaguyod kami ng aming paglilingkod. Pagpalain mo mga anak namin. Napakasama ng mundo, napakaraming kalayawan. Ingatan mo mga anak namin, gamitin mong mabisang kasangkapan kaming kanilang mga magulang para maakay sila sa matuwid na pamumuhay, sa pagbabagong buhay, sa paglalagak ng pag-asa at pagtitiwala sa iyong banal na magagawa. Ano pat ang buo naming sambahayan, makita mong nilalakaran ang iyong mga kautusan. Hindi humihiwalay sa mga utos ng iyong bibig. Pinag-iyayaman namin ang mga salita mo ng higit kaysa kailangan naming pagkain. Panginoong Hesukristo, salamat po ng marami. Dinidinig ng Ama ang bawat panalangin namin pagka ipinagmakaawa mo kami sa Kanya. Panginoon, pangunahan mo pa kami sa ginagawa naming pamumuhay at paglilingkod. Magawa lang namin ang lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Ama. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming pagmamakaawa, pagbalik mo, huwag mo kaming kalilimutan. Alalahanin mo ang marami na naming naging pagsasakit para sa kapakanan ng iglesia at ng mga saguting biyaya niyo sa amin ng Ama. Sana tulungan mo kaming maiagdong namin ang aming banal na karapatan hanggang sa aming kamatayan
o hanggang sa araw ng pagbabalik mo. Walang sino mang mabigo, walang sino mang maiwan. Sana bigyan mo pa ng pagkakataon ang mga nawalay, ang mga nanlamig sa pananampalataya, ang mga naligaw upang sila'y makabalikwas, makapagbalik loob sa iyo at sa Ama. Ama naming Diyos lubos, ang aming pagsampalataya, tinanggap mo pagsamba namin, ganap mong ipinatawad ang lahat naming kasalanan at pagkukulang. Kasama ka namin sa lahat ng panahon ng aming buhay. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.